Amen. Receive glory po muli sa ating Panginoong Diyos. So ngayon po ay handa na po natin ang ating mga sarili para po sa pagtanggap ng mensahe po sa oras po na ito. So sa ngayon ay meron po muli tayong panibago po makakasama. So kaya para po dito, let us all welcome ang Ministry Head ng Finance. Let us all welcome Jessie Chris Onya Bujangnim. Annyeonghaseyo po, pamagkapsimila. Naririnig po ako ng clear? Clear po. Maraming salamat po at happy wash day po sa bawat isa. Ulitin ko po ulit yung introduction po. Annyeonghaseyo, pamagkapsimila. On behalf of Finance Department po, ako po si Jessie. Ang naatasan po magbahagi po ng education po ngayon patungkol po sa tithes and offering. And I am an worthy servant po para po marap po sa inyo at mag-educate po sa inyo. Ngunit sa habag at biyaya po ng Diyos, nandito po ako sa inyo pong harapan, buhay at nagpapatuloy. Salamat po sa Diyos at sa mga masisipag na estudyante na palagi po nagtatagumpay at handa pong magsanay at magsanay po patuloy-tuloy. Nang sa ganun po ay tayo po ay maging mabuting servant, mabuting kamanggagawa po ng Diyos dito po sa kanyang kaharian. Ngayon po sa education po na ito, nawa ang bawat isa po ay makinig ng maayos po. Hiningi ko po muna ang inyong mga puso at isip sa pagtanggap po ng education para po ang lahat po ay makasunod at makapag-keep po ng ating mga basic duty. Hindi ko na po patatagalin. I-share ko na po ang ating PPT. Nakikita na po ba ng clear? Okay. Ministry of Finance, Tithes and Offering Education, Part 1. Ito po yung pag-aaralan po natin ngayon. Meron po tayong main points, 5 po siya. Pero ngayon po, 3 lang po muna ang ating pag-aaralan about introduction, about tithes and offering, and importance of keeping the tithes and offering in Old Testament and New Testament. Then yung part 2 po ng ating education, yan, the point 5, yung option and reporting process. Introduction. Point 1, what? Una po muna, kailangan po natin bilang isang mga mananampalataya dito po sa simbahan po ng Chinchinji Church of Jesus, the Temple of the Tabernacle of the Testimony. Alamin po natin yung mga basic duties po natin. Una po, ito pong ginagawa po natin every third day and seventh day. Ito pong worship service. Pangalawa po, ito po yung pagsiselyo. Pag-exam, pag-training, pag-receive po ng education, at pagpasok niyo po sa church, marami po kayong education na marireceive. Ngayon yung pang-apat po na basic duty po natin, ito po, yung iaaralin po natin, yung tithes and offering. Ano po ba yung tithes? Yung tithes, ito po yung 10%. Ito babasahin po natin sa Deuteronomy chapter 14, verse 22. Sa ngayon po, in-notes nyo na lang po muna at basahin nyo po ito pagkatapos po ng ating service. Sinabi po dyan, ito po yung tuntunin tungkol po sa ikasampung bahagi. Ikukunin ninyo ng ikasampung bahagi ang inyong mga taunang ani. At sinabi po doon yung 10% po ng ating blessing na matatanggap. Kaya yung 10% po, spare na po natin yun para po sa ating Amang Diyos. Then yung offerings po, dito po sa loob po ng simbahan, meron po tayong 4 na offerings na kinikip. Nandiyan po yung weekly, building, gratitude, and special offering. Yan, mas papag-aaralan po natin siya ng mabuti sa part 2 po ng ating education. And tuwing kailan po tayo mag-keep ng tithes and offering? Every month. And why? Bakit po ba natin kailangan i-keep ang ating basic duty?
Sinabi po sa Proverbs chapter 3, verses 9 to 10, and Matthew chapter 6, verse 21. Ito po yung magbibigay po ng honor and sign of faithfulness sa ating amang Diyos. Di ba po? Kung nasaan po yung puso po natin, nandoon po yung, kung nasaan po yung kayamanan po natin, nandoon po yung puso po natin. Kaya kung papangarangalan po natin ng ating amang Diyos sa pamagitan po ng ating kayamanan, alam ko po, dito po sa loob po ng simbahan, almost 2,000 plus na po tayo. Yung mga pinili po ng Diyos, hindi naman po talaga multi-millionaire, bilyonaryo, pero pinili po ng Diyos yung mga mababa. Yan po yung mahirap. Para pagdating po ng mga tanyag, mga mayayaman, kung sino po yan, hindi po sila pwedeng magmalaki. Dahil ito po ay trabaho po ng Diyos. At ito po, simple lang, humble beginning, pero sa pamagitan po ng pagtutulong-tulong po ng bawat magkakapatid o bawat mananampalataya, yung mababahagi po natin sa Diyos, ayun po yung pinakamahalaga. Kaya sign of faithfulness and honor po sa ating amang Diyos. And saan po natin ibibigay yung tithes and offering po natin? Siyempre po sa God's temple. And dito po sa simbahan po ng Sinchonji, meron po tayong bank na nakapangalan po ito sa ating simbahan. Kaya hindi po tayo pwedeng magpadala sa personal o sa tao. Kailangan po ipadala po natin directly po sa church para ma-record po ito. And sino po yung kailangan po mag-keep? Siyempre po tayo, God's people. SCJ Saints sa panahon po natin ngayon. Yan po yung ating introduction. Then how? Dito po natin pag-aaralan sa part 2 yung pinaka-process po ng ating tithes and offering. Kung paano po natin siya makikip at paano po natin siya marireport po ng maayos. And sa point 2, about naman po ito sa tithes and offering. Reason for tithing. Bakit po ba tayo nagta-tithes? Bakit po natin to kailangan i-keep? Sinabi po sa Romans chapter 11 verse 33, because all things in creation are from the Lord. Di ba po napag-aralan po natin ang ating amang Diyos, siya po yung supreme creator po natin. Sa panahon po natin ngayon, tayo po yung tinatawag na chosen people ng Diyos. Chinchunji, 12 tribes, 144,000 in a great multitude and wide. Tayo po yung mga taong nakarinig, nakatanggap ng hayag po na salita. Di ba po napag-aralan niyo po sa center, intro, intermediate, and advanced. Sobrang ganda po, di ba po? Kaya sa mata po ng Diyos, kung iisipin po natin, di ba? Sobrang nakakatuwa po. Tayo po yung treasured possession po niya. Tayo po yung mga anak po niya. Tayo po yung mga pinili sa panahon po natin ngayon. Kaya syempre, bilang anak po ng Diyos, bilang parte po ng kaharian po ng Diyos, meron po tayong dapat gawin at sundin. Ito po yung kalooban po ng Diyos na ginagawa po dito sa lupa. And in Exodus chapter 23, kung malaman po natin yung history ng time po ng Old Testament, time po ni Moses, sinabi po ng Diyos, God said not to worship empty-handed. Kung sa Tagalog po, sinabi po ng Diyos, huwag kayong harap sa akin na wala kayong handog. Ibig sabihin po noon, tinuturuan po ng Diyos yung kanyang bayan at tao kung ano po yung kahalagahan ng paghahandog sa kanya. Ang Diyos po ba ay nakatingin po sa pisikal na bagay? Di ba hindi po? Dahil po yung Diyos, siya po yung nagmamay-ari po ng lahat. Hindi po niya kailangan ng pisikal na bagay. Ano po yung tinitignan po sa atin po ng Diyos? Yung puso po natin na pagsunod. Kaya yung mga physical things, pangalawa na lang po yan. At doon po sa, kung mababasa po natin sa Exodus chapter 30, verses 11 to 16, tinatawag po itong ransom. Atonement money for ransom for their life. Yung history po ng mga bayang pinili sa time po ng Old Testament, sa time po ni Moses. Nag-command po ang Diyos po doon kay Moses na magkaroon po ng census. Ito po yung po dyan, history po dyan.
na bilangin po yung nasa ilang. Di ba nasa ilang po sila noon? Bilangin po doon yung may edad na 20 pataas. Then kailangan po nila maghandog ng half shekel. Yung half shekel po is 6 grams na silver o pilak. Kailangan po nila yon pang-alay po sa Diyos. Atonement money for their life. Ransom for their life. Then, yung may ipon po na mga pilak po na yon, ay saan po gagamitin? Para po sa paglikha po ng temple. O, para po, di po paglikha po lang. Para po sa paggamit po sa pangangailangan po ng tahanan po ng Diyos. Ayun po yung ginugusto po ng Diyos. Then malaman po nila yung inoffer po nila na ransom money o atonement money, yun po yung kapalit ng buhay po nila. Dahil nalaman po natin, di ba po, nag-pass over po sila from Egypt to desert po para po turuan po sila. Ayun po yung pinaka-purpose po kung bakit po din nila po sila sa ilang na desert para turuan po sila in 40 years. Para gawin pong kingdom in trees. Pag-conquer po nila ng Kanaan. Kaya nakikita po natin dito, even po yung paghahandog, yung atonement money, kailangan maunawaan po natin yun. To repay the grace we have received with a heart of gratitude, and it's proof that one truly believes and obey the gospel. O bilang naghahandog po, ito po yung pinakakabayaran po. Na tayo po yung naghahandog po sa Diyos na may buong pasalamat, kasama po ang ating puso. Sa pamagitan po na ito, ino-obey po natin ang ating amang Diyos. Kaya yung faithfulness, katulad po ng sinabi po ganun sa Matthew chapter 6, verse 21, kung nasaan po ang ating kayamanan, nandoon po yung puso po natin. Ngayon po, sa time po natin ngayon, mag-invest po kayo, mga kapatid. Mag-invest po kayo sa tahanan po ng Diyos, sa arean po ng Diyos. Dahil, sinabi po doon sa Matthew, di ba po, Matthew chapter 6, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dahil ito ay nasisira, kakalawangin, pwedeng manakaw. Pero spiritually, sinasabi po doon ng Diyos, ano po yung ipunin po natin? Yung spiritual. Spiritual na bagay, ipunin po natin. Pero, paano po tayo makapagtrabaho sa arean po ng Diyos, di ba po? Kung wala po tayong pondo, wala tayo pong pera. Di ba po? Kahit sama-sama po natin gagawin po ito sa pagkikip po ng tithes and offering, maliit man o malaking halaga, pag pinagsama-sama po ito, at nakita po ng ating amang Diyos na nagkakaisa po ang kanyang anak, na ipagtulungan at handa na po tayo, bakit hindi po ibuhos po ng Diyos lahat po ng pagpapala po sa atin? Isipin niyo po kung gaano po karami po yung i-gather po natin. Sinabi po doon, ito na po yung time ng harvest. Time of completion of great multitude in white. Pero sa ngayon po, wala pa po tayong simbahan na malaki na mga gather po ngayon. Pero patuloy po na dumadami po yung SCJ, di ba po? Dumadami po tayo. Kaya mahalaga maunawaan po natin yung kalagahan po ng paghahandog. And next po, how tithes are used. Saan po ba natin ito ginagamit? Yan. For the construction of God's kingdom. Yan. Sino po yung taga Davao po dito? Alam niyo po yung pinapagawa po na Kingdom Hall po ni Kibuloy? Sobrang laki po niya. Sobrang ganda po niya. Pero tayo po mga piniling tao at bayan po ng Diyos, actually wala pa po tayong magawang malaking templo para po sa ating amang Diyos dahil kulang pa po talaga tayo sa pan. Kulang pa po talaga tayo. Pero inuuna po natin yung work of evangelism, yung work of education. Kaya nandito po kayo ngayon sa Zoom, di ba po? Nandito po kayo nag-gather po through evangelism and education. Then syempre, patuloy po na paglago po ng trabaho po ng Diyos, dumadami na po yung area po natin. Sa ngayon po, meron na po tayong 18 areas. Then, in counting pa po, dumadami na po kung saan po yung magiging center po na pag-aaralan po ng mga student,
kung saan po yung center o saan po man lugar para po magbahagi po tayo ng salita, doon po nagagamit po yung tithes and offering na binibigay niyo po. Kaya kung ano po yung binigay po ninyo, isipin niyo po, magiging expansion po ito ng area po natin at mapapalawag pa po yung trabaho po ng Diyos at ma-spread pa po yung pinakamagandang salita sa panahon po natin ngayon. Then syempre po, di naman po sa kalabisan para sa mga worker po ng Diyos. Sila po yung mga full-time worker na inalay po talaga nila yung buhay po nila. Full-time po sila. Ginawa po nila ito para sa trabaho po ng Diyos. Kaya di naman po kalabisan na ma-receive po sila ng kakaunting allowance para po sa kanila pong pangangailangan. Di ba po? Kaya yung lahat po ng binibigay po ninyo, isipin niyo po, para po ito sa manggagawa, para po ito sa church, para po sa expansion po ng lahat po ng trabaho po ng Diyos at sa lahat po ng trabaho po ng department at mapatayo na po natin yung pinakamagandang templo na kung saan po tayo po ay sama-sama at magagather. Ayun po, doon po nagamit po yung tithes and offering po dito. Then kung sino po na dito po sa loob po ng SCJ, sobrang higpit. Sobrang higpit po talaga ng reporting po natin. Alam po naman po, pera. Minsan, magda-doubt po tayo. Sa kaya napupunta tong pera na binibigay namin? Saan po kaya ito nagagamit? Confident po, sasabihin po sa inyo, lahat po ng pera ng saints, ang lahat po ng pera na gagaling po sa manggagawa, at lahat po ng pera na binibigay po ninyo is recorded po yan lahat. At nagagamit po ito sa trabaho po ng Diyos. Dahil ito po yung kalooban po ng Diyos. At yung sino man po yung di po gumamit sa pera ng Diyos na sa tamang pamamaraan, siyempre, mag-aasala po tayo sa Diyos. Kaya, wag po kayong matakot na i-invest po yung inyo pong pananalapi o mag-invest po kayo dito po sa areaan po ng Diyos na sa ganun po ay mas mapalawig pa po natin po yung trabaho po ng Diyos. And next po, the blessings received by the one who keeps the tithes and offering. And syempre, lagi naman po natin to, di ba, nababasa. Yan, 2 Corinthians chapter 9, verses 7 to 8. Maghandog po tayo ayon po sa ating nagugustuhan o ayon po sa ating puso. Hindi po yung napipilitan. Dahil ano po yung ginugusto po ng Diyos? Iniibig niya po yung nagbibigay na may kagalakan sa kanyang puso. At syempre, yung Diyos na po yung bahala po na magbalik po sa bawat isa. Lahat po ng i-invest po ninyo, makikita po yan ng Diyos. Yung Diyos po yung bahala po na mag-bless po sa atin. Lahat po ng gagawin po natin. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Maniwala po tayo sa Diyos. Kaya sinabi niya po sa Matthew chapter 3, di ba po? Sa Malakay chapter 3, verse 10. Test me. Di ba sinabi po ng Diyos, test me. Ayun po. Dun, yung verse po na ito, dun lang po sinabi po ng Diyos na, itest niyo ako. Kaya ba natin itest ang Diyos? Ang Diyos, pag nangako po siya, surely 100%. Tutuparin niya po yun. Kaya bakit hindi niya po ibuhos lahat ng pagpapapala para po sa ating mga anak po niya? Na tapat po naglilikod, ginagawa po yung lahat po ng basic duty, worship service, evangelism, education, nagsiselyo, nag-exam, nagtatithes and offering. Pag nakita po tayo ng Diyos, sinabi po sa Deuteronomy chapter 14, verse 28 to 29, pagpapalain niya po tayong lahat. Lahat po ng gagawin po natin. Yung Diyos po yung magbabalik po nun. Maniwala po tayo sa Diyos. Ito po yung simbahan po na sinasamahan po niya. Ito po yung Shinchunji na itinatag sa huling panahon para kumpletuhin po yung karyaan po ng Diyos dito po sa lupa at makababa na po yung heaven. Di ba sobrang ganda po nun? Isipin niyo po yung lahat po ng tao po sa buong mundo, SCJ na. Wala na pong paghihirap. Nandito na po, kasama na po natin Diyos. Hindi na po na mararamdaman yung kahirapan, paghihirap, gutom, even yung pagtanda at kamatayan. Kaya sana po, sama-sama po tayong magtrabaho. Gawin po natin yung mga basic duty po natin. Dahil ito po yung magbabalik po ng glory po sa ating Amang Diyos. And next,
Third point po, the importance of keeping the tithes and offering in Old Testament. Dito naman po aaralin po natin yung history. Alam ko po na pamilyar na po kayo dito, naituro na po ito sa center. Sa introductory pa lang, paulit-ulit po tinuro sa intermediate at nakita po natin yung logic sa time po ng ah, advanced lesson. Kaya dito po pahapyawan na lang po natin para maunawaan po natin kung gaano po kahalaga po yung paghahandog. Sa time po ng Old Testament, time po ni Moses, sinabi po sa Exodus chapter 25 verses 8 to 9, di ba inutusan po si Moses na gumawa po ng tabernacle. Ano po purpose? Para doon po manahan po yung Diyos. Doon po sumama po sa kanila. Pero kung babasahin po natin yung verse 1 to 7, ito po yung ginugusto po ng Diyos una. Nag-command po siya kay Moses na i-gather po, dalahin po yung offerings sa Diyos para mabuild po yung templo. Kaya kung di po magbabahagi po yung mga Israelita ng time po na yon, yung mga chosen people, malamang hindi po maayos po yung templo. Pero hindi po yun yung kalooban po ng Diyos. Kailangan po nilang ibahagi yung kanila pong nakayanan o kanila pong offerings para po magamit po sa tahanan po ng Diyos. Ayun po yung pinaka-logic. Spiritually, binibuild po natin ang ating sarili bilang isang templo. Paano po? Yan, nag-aaral po tayo, di ba po? Binibuild po natin yung sarili po natin para maging holy sa harapan po ng Diyos at katanggap-tanggap sa harapan niya. Ngayon po, binibuild naman po natin yung templo. Gamit po yung ating mga handog. Then same din po sa time po ng Old Testament, sa time naman po ng King Solomon. Gamit din po yung mga offerings po ng 12 tribes ng Israel, na-build po yung pinakamagandang templo. Ng time po ng King Solomon. Na-build po yung magandang templo po niyan. Then sa time naman po ng first coming, nasa New Testament na po tayo. Time po ng first coming. Although hindi po sila makapag-build ng templo dahil sa malaking pong persecution na natatanggap po ng first Christianity po noon, yung mga apostol at that time. Pero kailangan po nilang magpatuloy. Di ba po? Kailangan po nilang magpatuloy sa trabaho po ng Diyos. Kailangan po nila yung physical things. Ano po yung mga pagkain. Kaya kung babasahin niyo po dyan sa Acts chapter 4 verse 32 to 37, sige po, babasahin ko po sa Tagalog po. Yan, mga gawa, chapter 4 verses 32 to 37, magandang balita, Biblia. Ang pagtutulungan ng mga mananampalataya. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya. At di itinuring ni naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Verse 33 po, taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At masaganang pagpapala at ay tinaglay nilang lahat. Sa verse 34 naman po, walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbili nila ang kanilang lupain o bahay at ang pinagbilihan ay pinagkatiwala nila sa mga apostol. Pinamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Sa verse 36 po, ganoon ang ginawa ni Jose, isang Libitang taga Cyprus, na tinatawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin ay anak ng pagpapalakas loob. Sa verse 37, ipinagbili niya ang kanyang bukid at pinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilihan. Ibig sabihin po, ng time po ng first Christianity and Acts of the Apostle, yung mga apostol po, yung mga nananampalataya ng time po na yon, ano pong ginawa po nila? Hindi lang po 10% po yung binigay po nila. Binigay po nila lahat. Pinagbili po nila yung ari-arian po nila, bahay, lupa, para po magamit po sa trabaho po ng Diyos.
Di ba po, ng time po ng Old Testament, sinabi po doon, 10. Pero dito, ang time po ng first coming, almost 100%. Kaya ano po yung ginugusto po ng Diyos? Yung pagsunod po. Hindi po yung 10% o kabuuan po ba, ano po ba yung kailangan po natin gawin. Yung ginugusto po talaga ng Diyos, yung pagsunod po sa Kanya. Kaya kung makikita po natin, yung First Christianity, sobrang giver po nila. Sobrang generous po nila para po sa trabaho po ng Diyos. O hindi po sila nagtulungan, nakarating po kaya sa atin yung gospel. Di ba hindi po? Kaya sa huling panahon, time naman po natin ngayon, time ng second coming, end times. Ito na po yung panahon po natin. Revelations fulfillment. Ano po ba yung kalooban po ng Diyos? And purpose po niya. And establish po yung kanyang kaharian. Yung new kingdom and new people, 12 tribes of Shincheonji. And Revelation chapter 7, 14, and 21. And yung time natin, time of conquering. Time of completion ng great multitude. Ini-establish na po natin yung lahat po ng church ng SCJs sa buong mundo. Kaya mahalaga po na magtulungan po tayo. Lahat po ng physically and spiritually magawa po natin ito. At meron po tayong puso na may kagalakan po maghandog. May puso po tayo ng pagsunod at may puso po na buong pasasalamat dahil nandito po tayo sa loob po ng kaharian po ng Diyos. Tayo po yung pinili. Kaya tulong-tulong po tayo. Nawa ang bawat isa po sa education po na ito, na-receive po natin siya. And hindi lamang po natin itong na-receive, kundi itimo po natin ito sa ating puso at kaisipan. Yan. Dito na po nagtatapos po ang ating education and message patungkol po sa tithes and offering. Yung option po and reporting process, to be continue po yan bukas sa ating pong education. And nandun na po yung puso po natin eh. Naunawaan po natin yung kahalagahan po ng tithes and offering. Ngayon naman po, paano po tayo makakasunod? Kailangan maunawaan po natin yung buong proseso, yung pagre-report. Di ba po dito po, ang dami pong reporting. Kailangan nyo po lagi mag-report. Kailangan nyo po lagi mag-update sa ating instructor, sa ating evangelist. Di ba po? Kaya pagpasok nyo rin po sa church, madami pong education. Marami po tayong marireceive. Kaya paunti-unti, alam ko yung iba po ay hindi po ganong kagamay o maalam po sa computer o hindi po techie. Pero naniniwala po ako na pag sinamahan po tayo ng Diyos, maging limitless po tayo, magagawa po natin na. And dito na po natatapos po yung education. Maraming salamat po sa masipag po na estudyante po ng Diyos. Tapusin na po natin ito sa isang panalangin. Sa aming amang Diyos na banal at dakila, na pinagmumulan po ng buhay at pagpapala, ang Diyos na lumalang na napakagandang bagong langit at bagong lupa sa panahon po namin ngayon. Nawa Ama, sa ikapitong araw po na banal, na kami po ay pinagtipon-tipon nyo, nagbigay po ng pagsamba po sa inyo, nawa ang bawat isa po sa amin ay linisin nyo po at baguhin nyo po na naayon po sa inyong salita. Ama, sa na-receive po namin na education patungkol po sa tithes and offering, alam po namin, Ama, na ginugusto nyo na po tapusin ang inyong trabaho po dito po sa lupa. Pagpos, Ama, na hindi po kami yung mga tao po na kasing yaman po ng mga tao po sa labas. Pero Ama, mayaman po kami sa salita na na-receive po namin ng galing po sa inyo. Kaya kung ano man po yung i-offer po namin, na ito po yung maging kalooban po at kasiyahan po ninyo, na matanggapin po ninyo ito na may buong kagalakan. Amang Diyos, maraming salamat po sa mga tao po na patuloy po na bumubuo po ng inyong karian, sa mga evangelist, instructor, and ganun din po sa mga student. Na Ama, palagi niyo po kaming gabayan, ganun din po ang aming pamilya. At palagi po namin sundin kung ano po yung kalooban po ninyo. Amang Diyos, maraming salamat po. Ang araw po na ito ay sa inyo lamang po namin talaga itinataas at pinapasalamat. Ito na po ang aming samo at panalangin sa dakila at banal na pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.